Hello mga ka-drafting! Welcome muli dito sa SmartWorks Skills Tutorials. Sa video natin ngayon, gagawa tayo ng AutoCAD Exercise number 5 at ito ay may pamagat na Orthographic and Isometric. Okay? So kung ating i-recall, ang isometric ay isang uri ng pictorial drawing. Okay? So sa pagkakatang ito, gagawa tayo ng AutoCAD exercise. Of course, gamit pa rin ang ating mga natutunan ng mga AutoCAD commands para gawin ang orthographic at saka isometric. Okay? So, meron ako ditong sample. Yan. Ganun pa rin, gagawa rin tayo ng title block para pag na-print na natin, mas meron siyang presentation. No? Makikita natin kung anong plate number na at saka kailan natin nasimulan at kanino natin ipapasa. Okay? So, uunahin nating gawin ang orthographic drawing. Okay? So, bali meron tayong top view, front view, at saka side view. At saka meron din tayong mga measurements, mga dimensions. Okay? So, ililipat lang natin to dito sa may bandang gilid. Ayan. Okay. So, ang gagawin natin, kailangan muna nating i-analyze kung paano natin ito gawin sa AutoCAD. So, kung makikita nyo, meron tayong top view, front view, at saka side view. At meron siyang measurement na 4,000. So, bali gagawa lang tayo ng tatlong square na may 4,000 by 4,000 na dimension. Okay? So, okay, gagawa tayo ng rectangle, REC. Tapos, meron tayong dimension na 4,000 by 4,000. Yan. Okay. Tapos, ikakopy lang natin ito ng 3 beses. Ayan. Okay, so kailangan din nating siguruhin na yung distance ng mga views natin ay magkakapareho para maganda siya tignan. So, bali, lalagyan lang natin dito mga 3 centimeters. Kasi dito, yon 3,000 pala. Okay? Gawa lang tayo ng line, tapos offset tayo ng 3,000. Yan. Okay. Gawa din tayo dito ng construction line, vertical. So, offset natin ng 3,000. Yan. So, kailangan niya align siya. Yan. Okay. So, gagawa din tayo ng vertical at saka horizontal line. So, kunin lang natin yung gitna dito. Yan.
Tapos line dito para makuha natin yung center. Yan. Okay. So, ang susunod, maglalagay lang tayo ng mga text, kumbaga. So, yung top view, front view, at saka side view. So, command lang tayo ng T, enter. Ayan. Tapos, gawin lang natin dito ng 500. Ayan. Tapos, type tayo ng top view. Tapos, click OK. Ayan. So, lagay lang natin dito sa bandang ibabaw ng ating view. Okay. Tapos, copy lang natin. Okay. Tapos, palitan na natin ng front. Ayan. Tapos, dito, side view. Yan. Okay? Tapos, gagawin na natin yung mga design ng ating mga view or mga details ng ating mga views. Okay? So, gagayahin lang natin itong reference natin. L. Yan. So, madali na lang kasi alam naman natin yung mga different draw commands. Yan. Okay. Yan. Stream lang natin to. Yun. Okay. So, meron na tayong top view, front view, tsaka side view. So, ang kulang na lang, yung mga measurements, kumbaga yung mga dimensions. So, type DLI, enter, tapos click nyo lang yung mga corner para makagawa tayo ng dimensions. So, kung susukatin nyo itong side na to, so itong corner na to ang ating i-click, itong dalawa. Yan. Yan. So, masyadong malaki. So, ang gagawin nyo lang, click nyo lang, tapos punta kayo sa control 1 para ma-adjust natin yung scale ng ating dimension. Tapos punta kayo dito sa fit. Okay, so dimension scale overall. So, gawin nyo lang na 100. Tapos close. Kung maliit, adjust nyo lang. Try natin 150. Okay, try natin 200. Yan. Tapos, match prop nyo lang, kumbaga match properties nyo lang para magaya nyo yung scale ng dimension yung naunang na-set up nyo na. So, type MA, match prop or match properties, tapos enter. Click nyo lang itong tama na yung scale na dimension. Left click, tapos click nyo yung ibang dimension. Yan.
Okay? So, ito naman, itong front view, lagyan natin ng dimension. Yan. Tapos, match properties, MA, click. Yan. Tapos dito sa ibabaw. Yan. MA. Kung makikita nyo, masyadong malaki yung distance ng dimension pamunta sa object line. So, pwede natin itong baguhin. Pupunta lang tayo ng dimension style. So, ang command na gagawin natin ay D, enter. Yung dimension style manager. Tapos, modify. Tapos, punta tayo sa lines. Tapos ito, baseline spacing. So, instead of 6, gawin lang nating 2. Okay. Close. So, kulang pa. So, adjust pa natin. Modify. Ito. Offset from origin. Gawin nating 1. Okay. Close. Ayan. So, mas maganda na siyang tignan. Okay. So, itong side view naman, lagyan natin ng dimension. DLI, enter. Yan. Tapos match properties. Yan. Okay. Tapos, lagyan natin ng orthographic drawing na label. So, copy nyo lang. CO, enter. Move natin sa center. Tapos, click ED, enter. Orthographic drawing. So, itong triangle na to, drag lang natin pa kanan para maging straight line lang yung ating text. So, left click, tapos drag. Yan. Okay. Yan. So, meron na tayong orthographic drawing. So, ang susunod na gagawin natin ay itong isometric drawing. So, alam naman natin na 4,000 by 4,000 yung ating view. So, gagawa lang tayo ng isometric box na 4,000 by 4,000. So, alam nyo naman yung paggawa ng isometric box. Natutunan nyo na ito sa mga panahon na gumagawa pa tayo ng mga manual drawings. Okay? So, L, enter. 4,000, enter. Yan. Tapos, yan, gagawa tayo dito ng line na may angle na 30 degrees. So, L, enter. Click yan, dyan. Tapos, F8. Shift. Tapos, yan. Angle sign. Tapos, type 30. Enter. Kung makikita nyo, naging inclined line siya. Tapos, fix na siya sa angle 30. So, type nyo lang yung distance ng ating line or measurement ng ating line, 4,000. Enter.
Yan. So, meron na tayong line or inclined line na 30 degrees yung angle. So, pwede na natin itong mirror dito sa kaliwa. So, click MI enter F8. Yan. Tapos, copy lang natin. CO enter. Yan. Tapos, line, connect lang natin. Tapos ito. Tapos, copy na naman tayo. CO enter. Tapos ito. CO enter. Yan. Meron na tayong isometric box. Okay? So, ilalagay lang natin yung mga details ng ating mga views para magawa na natin yung ating isometric drawing. Okay, so L, enter. Yan. Tapos dito. Yan. Yan. Tapos ito dito, kaniyang side view. Yan. Tapos dito ulit incline. Yan. Okay. So, dito ulit. Kanyang side view. Yan. Okay. So, ititrim lang natin yung mga lines na di na kailangan para mas malinaw natin makita yung ating isometric drawing. Okay, so trim or delete. Yan. Yon. Okay. So, tapos na natin gawin yung ating isometric drawing. Ang kulang na lang is yung kaniyang label. So, copy lang natin ito. CO, enter. 8. Ayan. So, palitan na natin ng isometric drawing. Yan. Okay? So, nakagawa na tayo ng orthographic drawing at saka isometric drawing. Kulang na lang para matapos itong AutoCAD exercise natin is yung kanyang title block. Okay? So, kung meron kayong title block sa mga ibang plate nyo, so, pwede nyo ring kopyahin yun. Tapos, i-edit nyo lang yung kanyang title at saka yung kanyang date started at saka date finish, pati yung plate. Okay, so ito, kopyahin lang natin. Yan. Tapos, move lang natin para magkasya. Yun. Okay. Yan. So, meron na tayong orthographic drawing, tsaka isometric drawing, at meron na rin tayong title block. So, I guess, natapos na natin yung ating AutoCAD exercise number 5 tungkol sa orthographic at saka isometric drawing. Okay? So, I hope meron kayong natutunan sa video natin ngayon. At sana patuloy nyo pa rin subaybayan ng ating mga drafting videos
Dito lang sa SmartWorks Skills Tutorials. Hanggang sa muli at maraming salamat.